Narito na ang numero unong pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero uno. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Tanghali sa RMN News Nationwide, sandatahang lakas ng Pilipinas handang ipagtanggol ang teritoryo ng bansa sa kabila ng kakulangan ng mga gamit at tauhan. From the causing reports kung ano ang kailangan na gawin so that the whole of government can do an action regarding this. Panibagong Taiwanese investigator darating sa bansa. Ang manggagawang Pinoy nagdadatingan na sa Taiwan. 14 na nanalong party list group na iproklama na ng COMELEC. Dalawang kafgo naman na biyag ng NPA, pinakawalan na. Balitang negosyo kasama food processing isinagawa ng Department of Agriculture sa Dipolog. At abroad, mga nasaway sa pananalasa ng buhawi sa Oklahoma City na ilibing na. Buong pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, Biyernes ng tanghali, Mayo 24, 2013. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Ako naman si Weng de la Peña. Tayo po ay live na live sa DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, MB 648 RMN Malaybalay, DZWT 540 RMN Baguio, at sa DXRS 918 RMN Surigao. Live din tayo mga kasama international by www.rmnews.com at WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM station sa buong bayan. RMN News Nationwide. Mga kasama, handa na po ang buong sandatahang lakas ng Pilipinas na ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas sa kabila ng kakulangan ng mga makabagong kagamitan at mga tauhan. Sa interview ng RMN kay Brigadier General Domingo Tutaan, tagapagsalita ng Armed Forces, tiniyak nitong naka-alerto naman at nakahanda po ang kanilang mga sundalo na ngayon ay nasa Ayungin Shoal na matatagpuan sa bahagi ng Palawan. Ang Ayungin Shoal ay pinostihan na rin ng China dahil sa ito ay sakop umano ng kanilang teritoryo. Una na po naghain ng diplomatic protest sa United Nations ang Pilipinas dahil sa panghihimasok ng China sa teritoryo ng bansa. Philippine Navy is in the area monitoring the developments in the Ayungin Shoal. From the causing reports kung ano ang kailangan na gawin so that the whole of government can do an action regarding this. Kasi ito may solely an AFP thing na dapat gawin All agencies of government are involved. Nilinaw din ni Tutaan ang ibig sabihin po ng mga pahayag ni Department of National Defense Secretary Voltaire Gasmin kahapon na tila paghamon na sa bansang China at sa mga bansang umaangkin sa mga teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay Tutaan, walang balak makipaggera ang Pilipinas sa China pero nasa kanilang mandato na ipagtanggol ang bansa sa sinumang sasakop dito. That is the mandate of the AFP. Nakalagay yan ang Article 2, Section 3 ng Constitution that the AFP is the protector of the state and the people and we will have to defend our sovereignty and national territory. Una nang sinabi ng Pilipinas na walang karapatan ng China na angkinin ng Ayungin Shoal na bahagi ng Philippine Continental Shelf. Ganito rin ang naging pahayag ng gobyerno ng pasukin ng China ang West Philippine Sea. Amantala ay suportado ng dating AFP Western Command Chief na si retired Lieutenant General Juancho Saban ang hakbang ng Department of National Defense na maghain ng reklamo sa UN Convention on the Law of the Sea laban sa China. Kaugnay ito sa pagpasok ng mga barko ng China sa Ayungin Reef sa West Philippine Sea. Sa interview ng RMN kay Saban, ang mga sundalong nakatalaga sa Ayungin Reef ay handang lumaban hanggang sa huli. Dapat niyang ipakita ng bansa na pagmamayari ng Pilipinas ang Ayungin Shoal at lumaban kahit kulang sa kagamitan. Kahit po
Hindi po ganun ka-modernize ang mga gamit natin. Ang mga sundalo natin, lalong-lalo na mga Marines doon, ay handang-handa rin lumaban kahit ano mangyari. Ay pakita lang natin sa buong mundo na atin yung lugar na yon. Sa ganon, yung mga babayan at mga allied countries din ay makita nila yung resolve ng bawat marino na nandun sa Spratly na handa talaga up to the end. Anggit pa ni Saban, hindi matatawaran ang ginagawang pagbabantay ng mga sundalo sa Ayungin Shoal, kaya't marapat lamang na magkaroon ito ng saysay. Puro tubig lang po ang makikita mo dyan na araw-araw yung mga sundalo natin. Maswerte sila kung may mga makabisita na mga kababayan natin na nangingisda. Nakikibalita din sila. Kapatid na ginawa ng tirahan ng Philippine Navy ang BRP Sierra Madre na halos 10 taon nang nasa Ayungin Reef upang ipakita na sa Pilipinas nga ang nasabing isla. Nagdatingan na muli sa Taiwan ang mga overseas Filipino workers na pauman nagtatrabaho sa pabrika. Ayon sa Manila Economic and Cultural Office o MECO, indikasyon lamang ito na nanunumbalik na sa normal na relasyon ng Pilipinas at Taiwan. Matatandaan nagpatupad ng freeze hiring ang Taiwanese government matapos po insidente ng pamamaril ng tauhan ng Philippine Coast Guard sa isang Taiwanese fisherman sa Balintang Channel. Samantala, wala na rin naiulat na panibagong insidente ng karahasan sa mga Pinoy doon. Gayunpaman, patuloy pa rin ang abiso ng MECO na maging maingat ang mga Pinoy sa kanilang paglabas sa mga pampublikong lugar. Bagong Taiwanese investigator darating sa bansa. Kasama natin sa Balita Live si Angel Ronquillo. RMN Report. Isa pa ang grupo ng mga Taiwanese investigator na asang darating sa bansa, kaugnay pa rin ang isinasagawang parallel investigation sa isileda ng Balintang Channel na naganap noong Mayo 9. Ayon kay Justice Secretary Laila Drima, sa kanyang pagkakaalam ay may paparating pang grupo ng mga investigador mula Taiwan para magsagawa ng inspeksyon sa barko ng BFAR na sangkot sa insidente. Anumang oras ay inaasahan ang pagdating ng panibagong grupo ng mga dayuhang investigador. Gayunpaman, posible umano na halos magsabay ang gagawing pag-inspeksyon ng Taiwan sa barko ng BFAR at ang pag-inspeksyon naman ng NBI team sa fishing vessel ng Taiwan. Una nang inanunsyo ng DOJ na nagkasundo ang mga otoridad ng Taiwan at Pilipinas na magtutulungan sa ilang aspeto ng investigasyon sa naturang insidente. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Samantala, sa iba pang balita mga kasama, kumikilos na po ang Department of Tourism upang mapuna naman ang bigla ang pagkakansila ng mga booking sa mga Taiwanese tourists sa Boracay. Sa pulong na ikinasahan ng DOT Assistant Secretary Benito Bengson Jr. sa mga Boracay Hotel, Resort and Tour Operators na pagkasunduang ilalatag nila ang Boracay Tourism Market sa iba pang turista o merkado. Ayusin din ang cancellation policy na nagpapahirap ngayon sa mga negosyante at mga turista sa Boracay. So po yan, nagkaroon na po tayo ng mga report na cancellations dito sa Boracay at kailangan maghanap tayo ng mga ibang merkado. No? We have to step up our marketing and promotion to other markets to compensate for the expected decrease in Taiwan arrival. Pangalawa, i-relax nila yung cancellation policy nila. No? Sa kabila po ng ginawa ng mga Taiwanese tourists, bukas pa rin naman ang Taiwan market trade ng Boracay sa Taipei. Naniniwala si Bengson na ibabalik ng Pilipinas o may babalik ang matataas na bilang po ng mga turista sa Boracay kapag tuloy ang humupa ng tensyon sa pagitan ng Taiwan at ng Pilipinas. Ang mga Taiwanese tourists ang nangungunang turista sa bansa. Hindi naman natin pinuputol ang ating relasyon doon sa Taiwan travel trade. No? So, patuloy pong pakikipag-ugnayan natin. Meron po tayong opisina sa Taipei at sinisiguro natin na pag humupa na po itong sitwasyon, ibabalik natin sa dating level itong ating tourism promotion. Matatandang pinagbabawal ng Taiwan government sa mga kababayan na magtungo sa Pilipinas sa bunsod nga ng pagkamatay ng mangisdang Taiwanese habang nasa karagatang sakop ng bansa. Iprinuklama na ng Commission on Elections ang 14 na nanalong party-less group sa katatapos lamang ng midterm elections. Kabilang sa mga ito ay ang Buhay at Teacher, Bayan Muna, One Care, Akbayan, Ako Bicol, Abono, OFW Family Club, Gabriela, Coop Natco, Agap, Sibak, Magdalo at Anwaray.
Hindi pa naman ibinigay ng COMELEC ang Certificate of Proclamation sa mga nanalong party list dahil wala pa itong nakalagay na bilang ng boto. Kinakailangan kasing tapusin ng National Board of Canvassers ang bilangan upang malaman kung ilang boto ang nakuha ng mga nanalong party list. Samantala, inaasa naman sa Lunes na may poproklama ang 44 na party list groups na natitira. RMN Nationwide Report. Dalawang CAFGO na biyag po ng NPA pinakawala na. Kasama natin sa Balita Live, Ramil Banges ng RMN Butuan. RMN Report. Pinakawala na kahapon bago magtanghali ang dalawang CAFGO na bihag ng mga rebelde sa lalawigan ng Surigao del Sur. Ayon kay Colonel Cayetano, commander ng 401st Brigade Philippine Army, mapayapang itinuturn over ng mga armado ang dalawang CAFGO na sina Ka Ronaldo Isaga at Ka Noel Martinez. Tinanggap naman ito na sa binuong negotiating team sa pangunguna ni Mrs. Bahadi ng Local Government Unit of Agusan del Sur. Ayon sa Front Committee 14 ng CBP-NPA, pinakawalan nila ang dalawang bihag dahil wala naman itong malaking kasalanan sa tao at sa bayan. Isinasailalim sa stress debriefing ang nasabing pinakawalang bihag. Kasama mo sa RMN Butuan, Ramil Banggis, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. Ang palasyo ay umaasang hindi maniniwala ang mga makakabasa ho sa inferno na book na, magulong lugar daw ang Maynila. Sama natin sa Balita Live, si Deo de Guzman. RMN Report. Umahasa ang Palasyo ng Malacanang na hindi maniniwala ang mga babasa ng libro ni Dan Brown na may pinagalang Inferno kung saan inilarawan ang Maynila bilang Gates of Hell. Base sa libro kasi ay inilarawan ang Maynila na magulong lugar kung saan talamak ang sex trade, krimen at kahirapan. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, umaasa silang hindi basta-basta maniniwala ang mga magbabasa ng nasabing libro na ang Maynila ay isang magulong lugar. Sinabi din ito na maraming turista ang magpapatunay na hindi totoo ang binabanggit ni Dan Brown sa kanyang libro. Hindi naman nagkomento ang palasyo sa issue na dapat ideklarang persona non grata si Brown sa Pilipinas. Ayon kay Valte, hayaan na lang ang mga kinaukulang tanggapan ng pamahalaan na magkomento sa issue na ito. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak, RMN. Radyo mo Nationwide. FOI bill, bubuhay naman ng 16th Congress. Sama natin sa Balita Live, Conde Batak. RMN Report. Hindi isusuko ng mga mamabatas na nagsusulong ng Freedom of Information Bill sa pagpasok ng 16th Congress. Ayon kay Ifugao Representative Teddy Bagilat, miyembro ng House Committee on Public Information, itutuloy ng mga kongresistang sumusuporta sa panukalang batas ang pagpapasa nito sa susunod na Kongreso. Ginit nito na dapat manatili ang FOI na manguna sa isa sa mga mahalagang panukala para sa kamalayan ng publiko at ang patuloy na kampanya laban sa graft and corruption. Hinimok ni Bagilat na isa prioridad ang FOI bill sa muling pagbubukas ng sesyon tungo sa pagpapatibay sa kampanya sa tuwid na daan. Umaasa ito si Bagilat na dahil mas marami ngayong kapartido ng administrasyon ang nakaupo sa Senado at Kongreso ay may susulong na ang mga mahalagang reform bills tulad ng FOI bill. Sa ilalim ng FOI bill ay magkakaroon ng access ang publiko sa transaksyon at mga dokumentong hihingin mula sa gobyerno. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. RMN News Negosyo. Mga kasama sa kalakalan, kasama food processing, isinigaw po ng Department of Agriculture sa Dipolog. Kasama natin sa Balita Live, si Mardy Libres ng RMN Dipolog. RMN Report. Iba't ibang recipe na gawa mula sa cassava ang ipinakita sa ginawang cassava food processing and utilization sa may lungsod ng Siraway ng lalawigan ng Zamboanga del Norte, kamakailan. Aabot sa 30 kababaihan ang sumali sa naturang hands-on cooking demo na pinangungunahan ng Department of Agriculture o DA sa pamamagitan ng kanilang cassava project sa ilalim naman ng corn program. Ayon kay Mr. Junicio Mandawi ng City Agriculture Dipolog, ang ginawang demonstration ay daan para maisakatuparan ang plano ng gobyerno na magiging food staple sufficient ang bansa. Ang cassava ay tinatawag na drought-tolerant crops kung saan ito'y mag-survive kahit na sa grabing init ng panahon, sagana rin sa carbohydrates, calcium at vitamin C. Kasama mo sa DXDR Dipolog, Mardy Dalugdog Libres, Tatak RMN. RMN News Abroad.
Sa Amerika hoy, nailibing na ang 24 na mga namatay sa pananalasan ng buhawi sa Oklahoma City noong nakarang linggo. Sa kabila nito ay nagpalabas naman ng flash flood alert sa lugar dahil sa unti-unting pag-ulan ng yelo. Kahit masama ang panahon, patuloy ang pagsasagawa ng mga otoridad ng clean-up operation sa mga lugar na sinalanta ng buhawi. Sa kabuuan, naabot ho sa 13,000 mga kabahayan ang nawasak ng ipo-ipo at 33,000 naman na mga residente ang apektado ng kalamidad. Wala namang inaasa ang buhawi sa Oklahoma maliban na lamang sa malakas na pag-ulan, partikular sa lungsod ho ng Moore. Live tayo mga kasama mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig muli ang numero 1 RMN News Nationwide Weekend, Biyernes, May 24, 2013. At sa mga nasa Naga, abangan dyan si Ed Ventura. Susunod na ho sa RMN News Diretso Balitang Naga sa DWNX 91.1 FM. Panoorin din natin pagbabalita. As usual, alas 12 na tayo ng tanghali. Tama, sa YouTube, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Sama nyo ang serbisyo publiko. Ako si Buddy Obera. At Weng de la Peña. Dito pa rin makasama sa tahanan po na may pinakamaraming number 1 sa 2013, pinakamaraming himpilan sa 2013. RMN, Radyo Mo Nationwide. 60 years ng maaasahang public service nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Alas 12, 17 na. Sa tindahan,